Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga po na bago pumasok sa trabaho, sa school o kahit na anong gawaing bahay, dapat ay tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Again po, wini-welcome po namin kayo dito sa Diakonos, and Diakonos simply means servant. This is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. And mga kapatid, we did not set this page or channel to be monetized both in Facebook or YouTube. Our desire only is that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na First Things First. Ito ang Bible study number 75, at kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Our verse for today is found in Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, it is important to understand the context of this verse po in order for us to fully benefit from its message. Ang verse po natin today ay bahagi ng Sermon of the Mount, kung saan itinuturo ni Jesus ang tungkol sa pagkakabalisa or worrying, ika nga. Mayaman ka man o mahirap, sinabi ni Jesus na huwag kang mag-alala tungkol sa pagkain o damit. Dahil pinapakain ng Diyos ang mga ibon at binihisan ng magandang mga liryo, at ang kanyang mga anak, mga believers, ay higit na mahalaga kaysa sa mga ibon. Ang pagkakabalisa or worrying ay hindi maaaring magdagdag ng kahit isang oras sa buhay ng isang tao. Sa halip, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magtiwala sa Diyos, na ibibigay ang tunay nating pangangailangan. Point number 1, these things. Sa madalas na pagkakataon, itong verse na ito ay nagagamit out of context to suggest that God will supply endless material blessing if His children seeks Him first. Mga kapatid, I am sorry to say, that is not at all the meaning of our verse today. Ang konteksto ng mga katagang these things are the basic needs of life, food and clothing. At si Jesus mismo ang nagbigay ng utos sa kanyang mga followers not to live in continual worry about how they will obtain their basic needs. Kahit na umabot ka pa sa punto ng kahirapan na hindi mo na alam kung saan mo kukunin ang kakainin mo bukas. Sa halip, ang utos ni Jesus ay ilagak natin ang tiwala natin sa Diyos to provide for our needs because He values us so greatly. Amen po ba? Point number 2, motives matter. Mga kapatid, marami po ang lumalapit sa Diyos na ang motibo ay maranasan ang mga pagpapalang pinansyal or kalusugan. Subalit mga kapatid, si Jesus mismo ang may sabi, seek the kingdom of God first. Unahin natin ang Diyos and His righteousness. No wonder contents like Bible study, Bible preaching, or anything about has something to do with the Bible it is often overlooked, hindi pinapansin. Pero mga contents tulad ng kung ano ang sikreto ng pagyaman or mga interviews ng mga mayayaman ay madalas na binibigyan pansin ng karamihan. Bakit po? It only reveals our inherent nature, what we actually are. We seek only the things of this world. Kung may nasasaktan, say amen. Kasi nga po, hanggang hindi natin sinusunod ang will ni God, also known as Kingdom of God, mananatili tayo sa walang kabuluhang endless chase of the world. Mga kapatid, examine the worries that you have. Kailangan mo ba talagang yumaman, maging successful sa buhay? Magkaroon ng mga bagay, sasakyan at mga ari-arian? Kailangan mo ba talaga o gusto mo lang talaga? At dahil gusto mo talaga, you set up yourself into a problem that requires your intervention. Minsan, our intervention could be a form of corruption, minsan prostitution, minsan pagnanakaw. Kung ano-ano na lang ang papasukin sa ngalan ng kayamanan, kasikatan at estado sa buhay. Ang sabi ng James chapter 1 verse 15, then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. So let's examine mga kapatid, what really are you worrying? Point number 3. First things first. Alam niyo po, first year or second year high school yata ako noon nung mailunsad itong mamamayan ayaw sa droga or MAD. Ito po ay isa lang sa maraming anti-drugs campaign ng government. But year after year, mula po nung ako ay naging aware na sa mga bagay na ito, ay palala ng palala ang problemang ito. Bakit? Because in order for us to say no to something, we need to have something to say yes to. Amen po ba mga kapatid? And Jesus provided for us the answer. And that is to seek God first. Marami sa aking malalapit na kaibigan ang nakakaalam nito that there is an episode of my life that I was a drug addict. It came to a point na
Ang kasinungalingan ng kalaban have won in telling me and making me believe that I am a failure. I have good and loving parents, two beautiful, kind, and loving siblings. And yet, what have I done? At those times, the enemy is telling me, there is no hope for you. So the next course of action is to completely destroy myself. And you know what I mean by that. Mga kapatid, only by God's grace, I was brought to meet a Bible study group who invested time, money, and effort na walang kapalit but to bring me back to seeking God first. Not to mention my mother na hindi po nahinto kakadasal. Mga kapatid, in order for us to say no to something, we need to have something to say yes to. And that is Jesus, mga kapatid. As you study the Bible, marirealize mo that you cannot live a sinless, perfect life, but you can sincerely seek God. Alam niyo po, sa Isaiah 55:6-9 ang sabi, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Mga kapatid, the Bible promise, nangako po ang Diyos that those who seek will find, and knock, and the doors will be open. Mga kapatid, mga kasama kong OFW, mga kaibigan, seek God. Stop chasing the world to build your own kingdom. Kasi sa kingdom mo, gusto mo ikaw ang masusunod. Sa kingdom mo, ikaw masusunod kasi kingdom mo nga eh. Mga kapatid, ang kasalanan mo, anumang form yan, it will not satisfy you. It will ask for more until such time, it will destroy you. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Seek God and His righteousness, mga kapatid. Only God can satisfy us, mga kapatid. And I beg, plead and appeal to you. Surrender your life to God. It does not matter ano man ang paningin mo sa sarili mo. It does not matter ano ang paningin ng iba sa'yo. Come before God with humility. Tell God, "Lord, I am sorry. God, I am a sinner. I don't know how to pray, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko. Rescue me from my fleshly desires that separates me from you. And from this day onwards, Lord, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove your words are true." Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, bilang pagtatapos, let us be reminded na itinuturo sa atin ni Jesus na unahin natin ang Diyos at ang Kanyang katwiran higit sa lahat. Kapag Siya ang inuuna natin, natututo tayong magtiwala sa Kanya para sa ating pangangailangan at sa halip na mamuhay sa pag-alala tungkol sa mga bagay sa mundong ito. Ang paghahabol sa kayamanan at tagumpay ng mundo ay hindi makakapuno. It will never satisfy us. It will never satisfy our heart. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Sa ating paghahanap sa Kanya, matatagpuan natin ang pag-asa, kagalingan at tunay na layunin. Mga kapatid, I encourage everyone, isuko na natin ang ating mga buhay sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang plano at makikita natin kung paano Niya babaguhin ang ating mga buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Unahin po natin ang Kanyang kaharian at ang lahat ng tunay nating kailangan ay maipagkakaloob Niya. If you are blessed, mga kapatid, ako din po na blessed sa ating Bible study. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayong araw. Lord, turuan mo po kaming unahin ka sa lahat ng bagay at magtiwala sa iyong plano sa aming buhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at gabayan mo po kami sa tamang landas. Palakasin mo po kami upang lagi naming hanapin ang iyong katuwiran at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po, mga kapatid, na ating pagsasama-sama, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po.